Ay, masarap ah. Ay, sorry. Naka-record pala. Naka-record. Sorry. Welcome back to Tour Mo To Episode 10. And, ewan ko ba ang TLR kasi sinimula yun, hanggang dito ba naman may inumin eh. Day 2. Welcome back to Tour Mo To Episode 10. And we're here in Parañaque. I have two special guests today. This time around, di lang ito nagmamotor, but nag-overland itong mga to. And they're gonna share with us their experience and their history, definitely. And without further ado, I'll let you guys introduce yourself. Okay. First of all, sorry. May yung intro. Salita ako. First time ko sa podcast eh. Pero, sorry. Anyway, guys. My name is Brian. I'm one half of the Lost Boys PH. Ayun. Let's go. And Kirk Del Rosario, the other half of the Lost Boys PH. Ayun. Yeah. Ito, kilala sila talaga sa overlanding. And ang Lost Boys PH, laging dalawa yan. Diba? So, alright. Before we talk about overlanding and the Lost Boys PH, yesterday or last night was the Creator Awards for FJ Moto Mountain Cross documentary and photo. Mga best photo, best docu. Just want to say congratulations to everyone who won the awards kasi you guys all deserve it. And dun din sa mga finishers, yung may mga finisher trophy, please keep it, and maraming memories yan di ba? Hindi lang yan basta trophy, it reflects everything that happened in FJ Moto Mountain Cross 3. So, congratulations to everyone. Don, Joseph, congratulations to you. And again, thank you sa TLR, Sir Esty, Zach, Phil for preparing the routes for us. May routes na raw for 4 and 5. Excited ka? Sana nga gawin nilang twice a year. Maganda makita natin yung kumpletong Lost Boys PH dun sa sa FJ Moto Mountain Cross. Medyo challenging yata yun. Kasi ito, doon nag-ride to pero tignan natin. Titignan natin kasi hindi pinapayagan ng pera. Yung motor niya nakaparada din sa labas ng bahay namin. That's a true story. Yung mga gears ko motor na si Kirk nagtatago kasi hindi ako pinapayagan sa bahay. Pero nagmamotor ka na? Nagmamotor ako. Like Vespa days yan. Vespa. Time na uso yung Vespa. So bubudulin ka na lang. Kumbaga bubudulin ka na para Kung papakinggan na mapanood ni tita to o tito, mag-sorry na ako. Multiple times kasi kung saan sa kami nakarating dati ng motor lang. Hindi na alam nagmumotor na anak nila. Pero anyway guys, congratulations thank you. sa team and to the entire FJ Moto community. Actually, kinukwento pala ni Kirk, sobrang nahahype na ako. Ewan ko siguro, hype na hype din talaga si Kirk. Kaya yung kwento niya, hype din. Pero alam mo yun, from someone na interested ako dun sa FJ Moto pero hindi ako pa masasabi na talagang ako dun into it. Pero na-hype ako sa kwento pa lang yung experiences nyo, yung mga nakita nyong lugar. Siguro may konting drama pero other than that, yung entire experience solid daw So congratulations guys. Thank you. And to come up with a very nice video, congratulations. Lupit. Napakalupit. Cheers tayo. Siyempre. Ayaw ko ba itong podcast ko naging inuman na to inuman session nag-transition sa ganun So anyway, so let's talk about you guys. So when did you guys start overlanding or off-road? First of all, overlanding ba off-roading? What's the difference? What's the camping, car camping, overlanding. Overlanding, it involves off-roading. Yes. And and destination nung off-road tapos magiging camping. Kasi before, di ba, parang yung 4x4, off-road na 4x4, parang game lang siya Yes. That's real off-road talaga. Kasi may competition for off-road talaga Pero overlanding, it involves also camping and overlanding. Parang strike anywhere ka, whatever terrain you are facing. So, pwedeng ganun. Pwedeng mapa-off-road ka, mapa-activate ka ng 4x4 or rather pag sinabi mong strike anywhere, ito yung mga walang toilets, walang Yes, raw. Pag-usapan natin yan. Meron akong matinding question dyan. Pero simulan muna natin. How did you guys start?
magkakilala na ba kayo? Magkaibigan na ba kayo? Actually, magjowa kami. Malapit ko nang tanongin yun eh. Kasi grabe din yung ano nyo eh. Hindi. Para lang din, for the record guys, hindi ka talaga kami magjowa. Ay, nakikita kasi namin yung mga comments nyo dyan sa TikTok. Kami dalawa. Well, like kami magkasama. We're part of the Lost Boys PH. But originally, there's 3 of us. Okay. It was formed nung back in 2015 or 16, ganyan. We are hoteliers full-time hoteliers ni Kirk. Really? Yes. Okay. Interesting. So may day job kami noon. Tapos meron pa kami isang colleague na nagkataon mahilig din mag-travel. Actually, yung pagta-travel before, we just go out para mag-distress from work. Wala talagang brand na Lost Boys. Walang ganun. So until para kasing na-addict kami no? Na parang every day off, kahit one day off kami. Pero ano to? Sasakyan na? Or hindi pa. Backpacking style kami nito. Ito yung mga piece of air. Backpackers yung pwedeng itawag sa amin. Yung mga ganun. Mountaineer, more backpackers. More on dagat kami. Okay. And then until finally, we went to this province, di ba? Coron yata yun. Going backwards, Coron yung first trip namin as a group. If I remember correctly, it was Kirk and Ron, yung isa namin kasama. Sila talaga yung sabay ng flight. Tapos may ticket back then. Dalawa dapat kami nung ex ko nun. Pero unfortunately, nung time ng travel dates namin, break na kami. So parang, nag-overlap lang naman yung So parang, okay, game. Na-form kami 3 doon, sabay na ka namin explore yung Coron, and then the rest was history, sabi nga nila. Na-addict na kami sa pagta-travel. Na to the point, one day off, from, kunyari, galing kami dagat, may duty kami ng 2 p.m. Yun, from dagat, 2 p.m. duty. Since operation kasi yung work namin, so let's say may mga 2 p.m. shift or 6 a.m. shift. So straight from the travel, let's say yung flight namin is early morning, tapos pasok namin 2 p.m., diretso na kami to diretso na yung work. Tsaka na kami uuwi after work. Ganun. Walang yan. So talagang addict talaga kayo. Gala talaga kayo. We enjoy the outdoors. Yeah. So bakit naging Lost Boys? Ano ba yung history ng The Lost Boys speech? Actually, ang ganda nung pangalan nyo. Thank you. Pero i-introhan ko lang, si Kirk talaga yung makapag-explain yan. Kasi, nung nagta-travel kami, for some reason, itong si Kirk, laging may dala tong costume. Costume ng Peter Pan. Konti lang may alam nun. So ngayon, i-reveal ko. Totoo. Kasi dati uso yung mga... Actually kami as Lost Boys, hindi kami ma-video dati. Pero ngayon kasi nag-evolve na from photos to videos. Pero dati yung mga... Pag may sinishare kaming mga magagandang lugar, nandun na si Kirk naka Peter Pan costume. Ang weird no. Kwento mo nga. Seryoso. Yun yung dun medyo, I'd say, nagsimula. Kasi nagta-travel ako before, different provinces. Ang goal ko is mag-picture ng naka-costume na Peter Pan sa different mga tourist spots, provinces, ganun. So kung mag-scroll kayo, i-search nyo, makikita nyo yun, I think nasa feed pa yun. So wait, before to nagkakilala kayo? Yeah, before pa I'm into mga photos na si Kirk. I'm into traveling na talaga. Bakit Peter Pan? What's relevant? Yung wife ko ngayon, parang ano ba nangyari? Parang naghanap kami ng costume na wala lang, parang out of parang hanapan mo akong costume, gusto kong mag-costume, ganun. Yun yung available na nakita sa Divisoria. So, every travel ko, sabi ko, para unique. Magpipicture ako ng Peter Pan, ganyan. Minsan nakakahiya kasi nandun ka sa spot, may mga tao nagbibihis ako. Paglabas ko sa bathroom, iba na itsura. Bro, so, unique talaga kasi yun lang yung Peter Pan na nakita ko may abs. Grabe yung arms kasi Peter Pan costume, tas putok-putok. Kailangan ko natin pakita yan. Pag in-edit yung video na to, pay picture, papakita natin yun. Meron. Really so yun, from there, hanggang sa nabuo kami, and then, naisip ko, parang group naman na kami, sabi ko, I want everyone to be equal in a group. Ganun. Walang Peter Pan. Kasi di ba Peter Pan and the Lost Boys. So, walang mataas, equal lahat. So, I wanted it. The Lost Boys lang. Yeah. Nasaan yung Peter Pan costume? Nandyan. Si Peter Pan nandyan. Ay, di ko alam kung nandyan pa sa kwarto. Pero, yun, doon nagsimula. Hindi kayo weird doon.
Peter Pan? Hindi. Actually, sa sobrang ganda rin ng lugar, siguro hype kami lahat nun during those moments. Wala nung ganun sa amin. Wala nang iya. Wala nang iya. Ako lang naka-costume Ako lang lagi naka-costume. Galing. Okay, so ayan. So starting with that. And then paano naman na-introduce yung off-roading? Off-roading, it was very recent lang naman. Okay. Actually, if yung mga for everyone din, yung overlanding, bago lang eh. Di ba you ask kanina, ano ba yung overlanding? Parang last year lang din na-introduce sa akin yung term. And last year, we are blessed to have this opportunity na nakasama kami sa Philippine Loop. Yeah. Pero before overlanding, we are doing car camping na. Car camping. Okay. Car camping. Oo, car camping. So paano napunta doon? Like, nag-decide lang kayo na biglang, nakapagod na mag-backpack. Mag-set up or mag-backpack. That's a very good question, brother. Kung babalikan natin yung roots nung from backpacking, actually, may mga pace pa bro eh. From backpacking kasi. Nag-bike pa tayo. Nag-motorcycle. And then... Food bro. Nung pandemic, brother, nag-food kami. Yung contents namin kasi restricted travel. Food tayo. So, paano food? Ano mga inano nyo? As in, nagta-travel kayo, then nagpo-food kayo, or... Mostly dito sa Metro Manila. May restaurants kaming pinifeature, ganyan. Never ko nakita yun. Parang segment tayo nun. Taste lang ng yung segment natin is babalikan o hindi. Yan. Kunyari, it's one restaurant. Actually, may mga ibang dun eh. May mga... Ano ba tawag dun? Controversial or yes. Na mga restaurants. Kasi wala kaming pili eh. Either sponsored or not, i-review namin ng honest review. So, meron kaming yung affordable mga places, kakainan, and meron mga high-end. So, meron mga high-end na hindi namin nagustuhan na sobrang sama ng service, sobrang sama ng food. So, sinasabi namin yung totoong review. Di kayo inaaway ng mga... So, meron. Yun nga yung... Seryoso? And there's this one coffee shop, hindi ko nabanggitin kung saan, baka ma-trace nila. Anyway, it's one coffee shop na parang sakal lang naman yung comment natin about dun sa coffee nila. Hindi naman natin sinagad na pero parang inatake kami dun sa comment section. Binash kayo dun. Nung coffee shop na yun. Pero mas malala yata yung sa hotel restaurant na nireview. Medyo nag-viral. Wild yun. Ano nangyari? It's a family gathering. Marami kami, family. So, na-review din namin. And then, yun nga, sobrang sama ng service, sobrang sama ng food. And then, hindi sponsored. Binayaran namin to kung ano yung bill namin. So, pumasok kayo doon sa restaurant para i-review? Nagpa-reserve kami at the same time and mag-enjoy, mag-dinner kami. At the same time, i-review namin yung restaurant. Kasi again, we do it naman that time eh. So, sobrang sama ng service, sobrang sama ng ayun. So, naging honest kami sa review namin. So, medyo nag-escalate eh. So, pero kami again, we're just doing it. Inaway kayo. Ng mga tao. Actually, may kanya-kanyang opinion. Yung typical comment section sa social media na merong susuporta sa'yo, tapos meron ding kukontra sa inyo or ibabash kayo. Yung mga ganun. Pero I can say, tama yung term ni Kirk na nag-escalate talaga to the higher management. Pero on the good side, yung pag-escalate naman dun sa higher ups is... Parang naman, on our side naman, na parang... na-resolve siya ng... they want to resolve the issue na to the point na, or kung gusto nyo ba pwede ba sabihin to, pero sige na nga, may free stay kayo. Talaga? Kaya... Pero hindi naman kami after that eh. We're not after that. Hindi avail. Actually, disappointing lang bro kasi unang-una yung expectation with the amount that we paid for. Yeah. And you're with your family, it's parang medyo... Almost 100,000 yata yung bill namin. 80. Seryoso? Yes. Tapos you get that kind of service. High-end. So high-end restaurant to. And it's a big group with the family nila Kirk. Siguro, just to give a little background, I mean, we do it not because just we want to do it. I mean, ang background namin, we are hoteliers. So, we also parang implement somehow yung mga standards na ginagawa namin sa hotel. So, it's very hard for us to do that time. Yung babalikan or hindi segment na yun. Tapos sasabihan mo ng negative. Kaya ba natigil? Oo. Actually kasi... So, after na natigil na yan? Hindi naman. Pero yung point ni Kirk, siguro balikan ko lang, we're hoteliers eh. Alam namin yung feeling eh. Yes. Kasi diba, alam mo yung system, alam mo yun. So, it's very hard for us to do na comment ka na negative sa hotel industry. Somehow alam mo yung repercussion eh. Yes.
Oh, kaso that's 80,000 for that kind of service. That's too much. Oo naman. Oo naman. Well, this is for how many people ba to pinag-uusapan natin? 80? Hindi naman 80 people lang to. 10 to 12. 10 to 12. Wow, ganun? Yeah. Well, so, I guess... So after no, wala na. Hindi naman. Pero siguro yung timeline doon, medyo lumuwag na yung travel restrictions. So we're back to exploring ulit yung mga beaches. So in a band, sayang balik ako yung mga... Pero hirap na segment na yun, brother. Na YouTube ba yan? Or Facebook? Wala. Nasa Facebook pa yun. I-search mo. Sige. Send yung links sa'yo. Papakita ko yung mga comments. Pwede may screenshot isa-isa. Pero yeah, from there, nag-food kami and then backpacking. And then car camping. Again, going back to your question. I guess like everyone else, nag-evolve naman kami. So from backpacking, tapos nagkaroon kami sa sasakyan. So we tried car camping since we love the outdoors. And then na-meet namin si Sir Tim Tuazon of Moto Testo. Shout out. Na who's talagang siya yung I'd say siya yung nag-influence sa amin into overlanding. So, that's why we got into overlanding. Nice. Hindi, saan nyo siya na-meet? So, basta somewhere camping ganun? Yung na-mention ko kanina na Philippine Loop, yun, na nakasama kami. So, may na-invite kami doon. It was sanctioned by parang event ni Moto Testo yun last year. Tapos they went around the entire Philippines using these overlanding vehicles. Nasama kami dun. Naghanap sila ng... Can you talk more about that? What's the event about? Parang sounds interesting So, Moto Testo organized a Philippine Loop. Ano to, yung inner group lang nila, yung circle nila. So, in partnership with Fastcat. So, sabi nila, mag-Philippine Loop kami with our group. Ganyan. So, ayun, may mga sponsors and partners sila. And then, they wanted an influencer na kasama para to highlight the event, yung loop. So, may mga options sila. Actually, hindi kami yung first option. Pero, again, thankfully, kami yung nakuha. And then, sabi namin, okay lang ba na 4x2 yung sasakyan namin? Kasi 4x2 lang yung pick-up namin that time. And then, sabi ni Sir Tim, yeah, okay lang. 4x2 friendly lahat ng trails and lahat ng dadaanan. So kami, okay. And ganoon. Tapos, okay lang ba hindi naka-overland setup yung pick-up namin? Kasi awning lang kami and then yung mga ground tent. Yeah, okay lang, wala problema. Ganyan. So, nag-start nag-agree kami in all that. So, nag-start ang overlanding. Nagulat kami kasi yung pacing yung ride nila, I mean kami, we're just chill people Alam mo yung ganun, we just enjoy the view, ganyan. Pero medyo mabilis. So kami, bro, habol ka. That's the first time yata. Pero in the middle of parang the loop, that's the first time na flinor namin yung... Pero again, this is not race, guys. So parang mag-overtake kami kasi it's a convoy. Yeah. First time namin flinor namin yung... Kasi naghahabol kayo. Yung gas nung pick-up namin. Sabi ko, bro, bilis apakan mo pa. Sabi niya, bro, naka-floor na. Tapos kami, hindi pa nag-overtake. Kami ko, okay, mabagal yung sasakyan natin. So dun. Tapos, when we got to Bukidnon, may camping site kami na sa taas tuktok ng bundok. Tapos, again, 4x2 lang kami. Hindi kami nakaakyat kasi hindi kaya ng rig namin. May ganun talaga. So may ganun. Pero thinking na, sabi na 4x2 friendly. Ganun. So, para hindi maging hassle dun sa group, alam mo what we did? Sabi ko dun sa group, Sir Tim, dito na kami magka-camp sa baba. At nung kasama ko, and then aakyat na lang kami dyan, either maglalakad kami or magre-rent ako motorcycle dito. Hindi na kami umakyat doon, bro. As in talagang doon na kami nag-camp. So yun yung isang realization namin na okay, maybe we need to upgrade na 4x4. Nagpalit kayo? Nagpalit na kayo ng Nagpalit kami. Ganun, magastos ba? Magastos. Actually, yan yung challenge ng overlanding hobby no? At some point, sinabi ko sa kanya na parang mali yata yung pinasukan nating hobby. Kasi, I would say, hindi siya pang yung para sa lahat. Hindi siya para sa lahat. Kasi, pero again, you can do overland the way you want it.
Pwede naman yun eh. Pero if you'd say na parang gusto ko ganito, kompleto, bla bla, ganun, medyo mag-ready ka. Kasi it's not cheap. Kayo ba? So kayo, since you mentioned that, ano bang, what are you guys, do you guys work behind this hobby or is content creation your first yung main source of income? So what do you guys do outside of this? Yan. So nung pandemic kasi, yun, dito rin nag-start yung partnership namin ni Kirk pagdating sa business. So ako 10 years ako sa hotel, Kirk 7 years ata if I'm not mistaken. And then pandemic came, so medyo bagsak yung industry nun. Grabe talaga yung ano nun, di ba? Like mga ECQ, MECQ, tapos wala talaga. Hotel talaga yung biggest, yung malaking impact talaga. Yes. Kasi wala naman pwedeng Tapos that time then, siguro nagkaroon ng isang opportunity for a business, tapos nag-usap kami dalawa. Ano bro, go na tayo dito. Tapos napasok kami sa food business. Yan. Okay. Aside from doing this, the Lost Boys thing, meron kaming food business. Ano to? Catering? Restaurant? O ano? Maliit lang na restaurant. Okay. And a burger shop. Okay, saan to? Dito? Nag-open kami sa Quezon City. Though nag-run lang mga 1 year and a half yung restaurant namin. It's a restaurant owned by our friend also na nag-franchise namin. And then ano to? Boodle fight. Yes, Boodle fight. Yung nakalatag yung pagkain. It's a Filipino style kasi diba? Yung may saging. Usually sa dagat to eh. So yung concept niya is dito sa metro pero magbo-boodle fight ka. Yun. Okay yun. So yun. May business na kayo. Business and then okay, ang ganda ng setup niyo. Partner kayo sa business, tapos partner din kayo sa kalokohan. Di ba? Yeah. Joke lang, hindi kalokohan niya. But what I mean is a hobby. Pero I want to highlight that that parang transition. Kasi again, we are corporate slave for years. Again, ang Lost Boys kasi is we promote yung lifestyle di ba? So, I am encouraging also the people to, parang step out of your comfort zone kasi there's so much more outside of our comfort zone. That I would speak out of our experience. So, ayun lang, parang kailangan mo lang sumugal eh. Pero again, ito yung ko-correct ko with the people. Parang sabi nila, no risk, no glory. But you have to take calculated risk. Dapat. Especially pag you guys, Kirk, if you're a family man, di ba? Ikaw, you're building your family on your way to build your family, di ba? So, hindi pa pwede, ako, family man ako, hindi pa pwede yung risk lang. Yeah. Siguro kung single ka, or wala kang, okay lang yun. Pero, syempre, you have to, mag-invest ka ng pera, di ba? Ayaw mo na naman yung pera mo, biglang mawawaldas lang. I think that's Tsaka pinaghirapan mo yun eh. Yung term mo bro, yung calculated risk, that's the best term. If I could. So kaya ayun, nag-step out kami, nag-business kami, though may hindi naging successful, may iba ongoing. So pero we are very open to any opportunity. Yun yung kagandahan sa amin dalawa. So since wala na kami sa yung 9 to 5 thing, so open kami to any opportunity. So ang dami namin pinasok. Buy and sell kami ng sakyan, ng property, ng condo, ganyan. So as in, dami namin pinasok. And then, so far, okay naman kami. Nakakain naman kami 3 beses sa araw. Uy, di nga. Ang hobby nyo, medyo big time yung hobby nyo. We're blessed lang siguro. So lang. So it's talking about blessing and everything, right? So from the time that you started, yung Peter Pan days, until now, what are some of the biggest learnings that you had? No, na parang easy if you're going to reflect, parang ito yung mga bagay na natutunan ko that made us a stronger maybe individuals and business partners and Lost Boys. Paano naging mas successful Lost Boys? From my end, siguro balikan ko yung sinabi ni Kirk na napakalawak, napakadaming opportunity outside your comfort zone. Yun talaga. Kung i-relate ko siya dun sa Lost Boys, napakadaming magandang lugar sa Pilipinas. Talaga? Yes. Kasi ang goal namin to complete the 81 provinces eh. Yan yung isang kung define mo talaga yung 81 provinces. Nakailan na kayo? Siguro around 70.
konti na lang. 10 mga. Konti na lang. 10 mga. Less than 20, ganyan. Pero when it comes to yung our character and everything, siguro what I can say is yun, natuto kaming makisama. I mean, from the very get-go, siguro maikisama ka from the start. Yun, kami ni Kirk. I mean, noong una, syempre, hindi naman kami super close. Pero yun, nakilala na namin yung isa't isa. Alam na namin yung preferences ng isa't isa, ugali, tendencies and all. So, ayun. Pero outside that, ang dami mo nakakasama eh. Pag nagta-travel ka, ang dami mong kinakausap na local. So, yung pagiging people person mo, yun siguro. Isang ano yun. Talaga. May mga dramahan din kayo ni Kirk. Actually, nakakatawa. Pero siguro, ako I'm speaking for myself. Kasi ako as lalaki, ayoko ng drama eh. So, para sa akin, hindi masyado. Yun, hindi surprisingly, bihira. Kasi never pa nga tayo nag-away Nang tampo talaga na. Yung talagang tampuhan. Kasi siguro sa tagal namin magkasama, pag alam na namin kung medyo irritable or galit na yung isa't isa eh. So, pag dumating na sa ganung point, tatahimik na. Ikikis ko na siya. Hayaan na namin yung isa't isa. Kumbaga, bahala ka muna dyan ng ilang oras or ilang araw. Ganun. Pero nagtatalo kayo. Like, for say, yung mga simple talo. Mali yung daan mo, ganyan. Dapat yung tayo dumaan. Alam mo, walang ganun. Honestly, I mean, salamat hindi eh. Kasi okay lang naman. Pero so far hindi. Yun yung totoo. Maraming magugulat talaga. Kasi nagbibigayan kami na ng parang we agree to disagree. Correct. Diba? Kasi siguro hindi rin lahat ng bagay tama ka. Hindi rin tama. Siguro kasi alam mo yung we're grown-ups eh. So open-minded na kami. So let's say may binigay siyang decision na mali. Hindi namin tinitreat yun as parang i-blame yung isa't isa. Kasi hindi ka rin maabot sa ganung parang point. Parang yung mali yung decision na isa. Pag ginawa yun decision na natin dalawa yun. So pag mali, parang pag-usapan lang namin na parang mas okay yata yung isa. Yung again, delivery is a big factor. And that's actually isa sa most questioned madalas tinatanong sa amin yung kung nag-aaway ba kami. And surprisingly hindi. Kasi solid eh. Parang the way I see it, when I look at your videos, ang solid nyo eh. Salamat. Parang good GV lang kayo lagi. Allergic kami sa BV. So as much as possible. Again, like yung campaign namin with our merch na Spread the Smile. That's the thing na gusto naming iparating sa mga followers and yung mga sumusunod sa amin na we want to spread good vibes. And yun, so kasi kami and our platform is just a tool. Pero let's say if you can support us and if you can do your own little thing, then mas maraming good vibes sa paligid natin. Mas diba? masaya. Mas masaya. Kasi yun yung mas okay eh. Sino ba yung gusto ng nega? Yung next question ko sa inyo eh. But before that, ikaw, learnings muna. Siguro yung pagiging patient kasi maraming bagay, marami kang ma-encounter na alam mo yun na pwedeng marami iba-ibang bagay na pwedeng mag-trigger sa'yo pero matututo ka na i-absorb, aralin yung medyo malalim pero again matututo ka maging patient. And then also you will learn natuto ako mag-appreciate ng mga simpleng bagay. Kasi again, here tayo, living in the metro, medyo upscale tayo eh. Pero pag dinala mo yung sarili mo sa probinsya, like what we did in FJ, na sobrang simpleng buhay na masaya na sila sa walang kuryente, may running water lang dyan, ma-appreciate mo yun eh, na I'm blessed pala na sa bahay namin, ganito kinakain namin, ganyan. So, that's a very big thing. Parang it will keep you humble eh. Parang dapat nakaapak pa rin yung paa mo sa lupa. Kasi again, doon lang naman tayo galing eh. Di ko alam sa iba kung mayaman na sila pinanganak. Pero again, kami, galing kami sa mababa eh. So, ganun. Yun yung mga learnings na lagi kong ini-instill sa sarili ko. What struggles did you have na parang kasi syempre may pinanggalingan tong mindset niyan eh. Everything that you're telling me, ang ganda niyan eh. Good vibes ang lahat. Na dapat may patience ka and everything. There must be something that triggered that, diba? Parang an event na, meron ba kayong struggle na then that made you realize, pucha, dapat pala ganito lang. Alam mo, unahan ko na to
Kasi alam mo yung Smile logo namin, how it started. Pandemic. Grabe yung anxiety ko. So as in, anlala na pumapasok ako, nag-work pa ako that time. Pumapasok, nagda-drive ako papuntang work. Bigla lang akong iiyak. So talagang grabe yung anxiety ko. Dumating sa point na nag-consult na ako. Tinulungan ako ng wife ko. So ganun kalala. So naghanap ako ng way paano ko i-conquer tong pinagdadaanan ko. Tapos parang I want to be happy lang every single day. Day by day lang, ganun. Parang malagpasan ko lang isang araw. So hanggang sa may isang fina-follow ako person from abroad na ganun lang yung lifestyle niya na gusto niya masaya lang. So doon ako nag-come up na, parang pag nakikita ko, parang come up ako ng logo na pag nakita ko, mapapasmile ako. Parang ganun. So, that's why nabuo yung smiley na logo. So, that's why na yung tagline is parang spread the smile. Kasi every time, even if you're alone, nakita mo yung sarili mo or logo or shirt or whatever, ganun, parang it will remind you na whatever you're going through, parang just smile. Alam mo yun, marami pang positive side na parang mangyari. Reminder sa'yo. Yes. So yun, dun ako nang galing na kaya ako, gusto ko masaya lang lagi. Kasi I've been to the parang down talaga eh. So ayoko na dun. Gusto ko lang na parang ayaw mo ng conflict eh. No? Kasi napansin ko siya nung may conflict sa grupo namin ng FJ. Medyo iwas ka eh, no? Ayaw mong allergic ako. entertain yung conflict. When I said na yung before, diba? Actually, namin ko sa inyo na allergic ako sa I was honest about it. Kasi again, alam ko yung sarili ko eh. Bad vibes. Yeah, ikaw, may ganong experience ka ba? Struggle or ano? Nothing na sobrang significant. Pero siguro, I can say siguro kuya ko rin na tong lifestyle na to. Medyo contagious din kasi. Hawa-hawa na lang din siguro. Madalas ko kasama si Kirk. Yan. Nahawa na rin ako sa lifestyle. Good vibes. Yeah, good vibes lang. And siguro, cheesy man pakinggan. Siguro yung upbringing din ng family. Ganun. So, kasi sa bahay din, we don't want any conflict eh. Pinalaki ako na ganun na kung may conflict man, siguro pag-usapan. Pero after that, move on na tayo. Yun lang. So, it applies Hindi cheesy yun eh. Hindi cheesy yun. I think that yun yung root ng lahat eh. Yeah. Diba? Yung stress ng mga ibang tao came from ano ba yung expectations sa'yo in the family o ano ba yung relationship niyo sa brother. Family. That's a very good point. So, big, very significant topic siya and issue siya. So, kaya alam mo yung sinasabi nila kung masyadong masaya yung tao na nakikita mo sa video, social media, I mean, don't be wag mo i-expect na laging masaya ang tao na yan. Kasi for sure may may other side yan. So just, yung ganun. Tama. Ayun, ang ganda na kwentuhan natin. May malalalim din pala. Hindi lang siya parang may pinanggalingan din. Hindi lang Peter Pan. Diba? Actually, first time namin to ni Brian ni-reveal yung other side na to. Kasi it's parang That's good. Medyo malalim para sa amin. Kasi we always want good vibes. Yun, gusto namin tawa lang, adventure lang, ganyan. Pero again, we're open about it. Kasi again, this is us eh. Yeah. And a lot of people, kala mo okay lang sila eh. Naniniwala ako doon eh. Yung kala mo okay lang sila. Tapos hindi pala sila okay. Parang may nakita akong parang ad na parang magkibigan sila. Sa football sila. Doon sila nagkikita lagi. Laging inis tong isa. Parang lagi siyang inis na isa sa sarili, inis sa trabaho niya. Tapos yung kaibigan niya lang lagi parang pinapasaya. Hindi siya pinapasaya. Parang chill ka lang. Parang gano'n. Dito yung ad na yun. Parang paulit-ulit eh. Parang pag 10 scene. Same scene to. Yung pang 10 scene, syempre na-expect mo na may mawawala sa kanila. Yung ina-expect mong taong mawawala na laging galit, siya yung huling pumunta ron, tapos hindi na dumating yung lagi nagko-comfort sa kanya. Oh, very, very powerful. So that reflects yung anong nangyayari sa ngayon, especially ngayon, grabe yung stress level ngayon. Lalo nung pandemic. Alam mo, to add to that, nung sinabi kong sobrang grabe yung anxiety ko, medyo ganong levels na question mo yung... Talaga? Dumating ka sa ganun? Dumating ako sa... Kaya dumating kami sa point na kailangan ko na mag-consult para to seek help. I'm not parang, alam mo yung nahihiya dahil ganito. No, ako actually, encourage ko kayo to seek help if nasa ganong situation kayo. Kasi
alam mo, medyo malalim ako eh. Malalim akong tao eh. So, alam mo yun, and open ako about it. So, hindi madali na umabot sa ganun situation. So, it is also normal to seek help kasi again, our life is so precious. Sobrang, alam mo yun, dami nating pwedeng gawin, daming magagandang bagay, ganun. So, yeah, lumawat ako sa point na ganun. Pero I'm so happy na nalagpasan ko yun. Thanks to your wife. Yes, of course. Yes. Thanks to my wife. Thanks to your wife. Yeah. Cheers, bro. Tsaka brother, iba kasi pag professional help yung nakuha mo no? Kaysa yung Google mo lang. Hindi, tsaka minsan kaibigan lang. I mean, sometimes yung friend, okay lang yan, dude. Inom na lang tayo. But not really understanding what you're going through. True. Na ganun. So wag mahiya. Wag mahiya. Professional help. Tsaka I think you owe it to your, say if you're someone going through that, di ba? I think you owe it to your family and kids na magpa-check up ka. Yeah, of course. Kasi again, may responsibilities tayo eh. Right. That's good. And itong bang ginagawa nyo ngayon is helping you. Siyempre, I know you're over it, di ba? But is it helping you solidify yung stance mo ngayon? Putya, masaya na ako ngayon, di ba? Alam mo, ito nga yung funny thing eh. Kasi, itong adventures and paggagala namin is medyo madalas, di ba? So, ito yung way out namin eh. Ganun pa rin. Parang to enjoy ourselves, ganyan. Pero, pag nandito ako sa bahay, mga 1 week or 2 weeks na akong hindi umaalis nandito. Makapansin na yun ng wife ko na, irritable na to mainit na ulo na to. Baka naman sinasadya mo. sasabihin ko na nun, parang, ano ba yan? Wala akong ginagawa dito. Gusto ko umalis. Sige, alis ka na. Gagawin ko nga yung style niya. Diba? Kasi alam niya din yung pinanggalingan ko. Bray, mga bloopers. Ano mga bloopers niyo sa... Ano mga most memorable bloopers ninyo? Sobrang dami. Naku, hindi mo kasi kami binigyan ng ng questionnaires eh. Pero bloopers, ano ba? Siguro, ano ba? Pero sa overlanding, sige ba? Habang iniisip ninyo, madali ba yung mga ganun? Like, syempre doon kayo like Philippine Loop, malamang ilang araw yun, di ba? 21 days. Isang buwan. Saan kayo naliligo? Saan kayo tumatay? Saan kayo I think yung loop naman, may pinuntahan ba? Kasi ako pala guys, yung sa loop, lang ako ng mga 8 days lang ako. Nag-conflict siya dun sa, isang trip ko. So, 8 days ka lang ba nun? Mga 7 to 8 days ka dun. So, nung time ko, nakakatawa, it's called the Great Philippine Overland Loop. Pero dun sa 7 days na yun, lahat ng tinulugan ko, hotel. Sorot no. Kasi nagsimula yung adventure that day after ko umalis. Paglipad ko from ng Cagayan, magka-camping na sila that night. So sabi ko, ayos Hindi ko na-enjoy yun Sarap nun. Pero again, yung pangarap namin sa FJ, makatulog sa hotel eh. Laalala mo yung in-open up mo sa akin yung idea na, tara, una na tayo, maghanap tayo mekaniko. Yun din yun sa isip ko. Hindi ko lang masabing. So wala talagang matinong tulugan ng FJ. Wala. Tent talaga. Talagang raw camping, tent. Camping talaga. Nice. Pero to answer your question is, dun sa Philippine Loop, medyo organized kasi siya. So planned siya yung mga stops. Hindi siya parang bahala na kind of may thing. mga stops na everyday dapat nandito tayo, ganyan. So organized siya. Maayos. Pero to answer your question, yung mga raw trips namin na overlanding, ganun, yung pala. O kaya punta ka sa damuhan like we do sa FJ. So, pero most of the time, kung may malapit na bahay, makikiusap ka. Ayun, gas station. Sabagay, 4-wheel naman pala to no? Yeah. Hindi to yung parang motor na, na magte-trail ka kung saan abutin. So, okay, going back to overlanding. Anong masaya sa overlanding? Bakit ginagawa ngayon? Bakit kina-addict dyan? Masaya yung gastos ninyo. Siguro kanya-kanyang definition. Ako yung definition ko siguro ng saya is yung experience namin ni Kirk before na backpackers na parang lahat, kung pwede mong paliitin lahat ng gamit mo, pinakamalit na towel, pinakamalit na ganito para magkasya sa bag mo. Ngayon, baliktad na. Kasi overlanding, it involves a vehicle 4 wheels yan. So lahat madadala mo na. Anong gamit nyo bang? Anong sasakyan nyo?
Hilux. Yun, pick up. Pick up, oo. Oo, tama. So ngayon, nakakatawa, na-enjoy ko talaga na dala ko full size na unan na ngayon eh. Medyo comfortable na. Dati kasi back powers. May comfort na. Oo, minsan wala ka pang dalang towel, ganyan kalit na towel lang. So, adventure to. Nakapunta kayo sa mga lugar gusto puntahan with the comfort na you don't have to go through the raw camping. Yes, kasi may ganung may ganung version ng overlanding. Sabi nga ni Kirk kanina, kung medyo yung trip mong overlanding, yung medyo magastos, ibibigay sa'yo nun yung comfort. Like for example kasi yung rig namin ngayon, may water supply na eh. Di ba? Sarap naman nun. Oo. Pwede ka na mag-shower. Water supply, may shower to? Pwede ka na. Pwede. Seryoso yan? Pero don't get us wrong, we're not bragging about it. Marami rin kasi akong nakakatuwa mga video sa YouTube ngayon, mga iba nag-overlanding. DIY lang eh. Pwede ka naman mag-create ng sarili mong water tank. Kasi medyo pricey nga talaga to guys. Pero if gusto nila maglagay, no? Pwede mo sila lumapit kay Mototesto. Oo, kay Mototesto. Kasi expertise, di ba? You keep saying mahal. Like if for someone, say for example ako, naingit din ako sa inyo eh. And then gusto ko magsimula. Like ano yung, what's like the basic gastos. Alam mo, tingin ko, pa nagsimula ka, mas matindi na agad yung rig mo sa amin. Hindi naman siguro. I think yung mga first ikakabit mo siguro. Awning. Ito ba yung nasa gilid ng pickup? Nasa gilid ng mga sasakyan para masuka sa gilid? Para mga missile na kasi pag magsasetup ka, yan yung una at saka huli mong itutupi para may shade ka eh. Kasi ang hirap mag-setup na matirik yung araw. Pawis-pawis ka na. So, uunahin mo yan. Tapos pag magligpit ka, ang hirap magligpit nang wala ka ng shade. So, tama. So, yan yung number 1. Pero ang best, yung mga legit overlanders na advice sa amin is started with the awning and then yung mga tables and chairs. Pero, wag mong bibilhin agad lahat na, ito ikabit natin to, ganyan. Bakit? Kasi, iba-iba tayo ng style eh. Pwedeng hindi mo kailangan yan, pwedeng kailangan mo hindi. So, basic table, chairs, awning, and yung lutuan kung kailangan mo, ganyan, tulugan. Then go out. Use it. Tapos, dun mo ma-feel ngayon kung ano na yung kulang mo. Ano yung gusto, tsaka ano gusto mo. So, para yung pera mo, hindi masasayang na, binili ko to, hindi ko naman nagagamit. Mahal-mahal na to, ganyan. Tama. Basic, use it, go out, and then dun mo ma-feel talaga. Kami, hanggang ngayon, ganun pa rin kami. Ano yung basic awning, tables and chairs. And chairs. Tent. Ito ba yung tent na nasa di ba may gano'n? Yung medyo ano na yun eh. Pwede kang mag-ground tent muna eh. Okay. Yes. Kasi wala meron iba. Na ganun. Wala naman. Kasi kanya-kanyang preference naman. Pwede ka naman, may iba kasi na comfortable sa ground tent. Yes. Meron naman iba na mas gusto sa taas. So, kanya-kanya yun. May pros and cons yung dalawa eh. At saka magkaiba presyo naman. Magkaiba. Pero yun yung magandahan. Yung sinasabi ni Kirk kanina, with Mototesto kasi, ang style nila, hindi ka nila bubudulin pagpunta mo sa shop, uy, maraming pera to offer natin lahat na meron tayo. Hindi, invite ka muna nila. Camp tayo, kung anong kulang mo, marami kaming extrang gamit dyan, papahiram namin sa'yo. And then after the camp, usap tayo ulit. Ano ba yung kailangan ko? Tapos bibigay lang muna nila sa'yo ano yung basic mo, kailangan mo. So kung may stock vehicle ka, pwede. Camping kayo. Talking about vehicle, ano bang vehicle na dapat? Like you said, 4x4 ba dapat? Or 4x2? Dati 4x2 kami, but we learn na kailangan ng 4x4. Hindi ko kasi masasabi na kailangan 4x4. Pero if kaya mo, go for it. Kasi to save kasi mag-upgrade ka din eventually. Pero again, kung ano lang yung kaya mo, wag mo ipilit. Yun, just parang work around it. Kasi if you have 4x2, marami naman 4x2 places na pwede yung sasakyan mo yun eh. Kung meron kang sedan, meron namang 4 sedan area. Pero ako, hindi ko sinasabing legit overlander na kami, pero kasi bago lang din naman kami. Pero based on our experience, kasi nag 4x2 kami and then eventually nag-upgrade kami ko 4x4. So based on our experience, better if diretso mo na. Kasi para ma-lessen yung gastos mo. Kasi mag-upgrade ka rin naman eventually. Pero share ko lang yung 4x2 mo bro. Ano tayo nun? Philippine Loop din. Philippine Loop. Pero syempre, medyo may ibang lugar. Bungad gaming ka lang. Syempre, piliin mo lang yung ano mo. Pero it will not limit you kung ano yung mapupuntahan mo. Yes, definitely. Pero alam mo, isang advantage na feel ko nung nag-upgrade tayo into 4x4, yung confidence level. Kasi
pag naka 4x4, parang medyo maputik ka, ganyan. Maputik o kaya mabuhangin. Hindi, naka 4x4 tayo. May winch tayo. Tira. Okay, may mga ganun na game, mga winch na rin. So, medyo malakas na loob mo. So, yung type of vehicle, say, hindi naman yung all out if somebody is like planning to buy his first vehicle that will be used for ganyang sport or hobby, anong re-recommend nyo? Sige, maganda yan. Na-recommend lang na sariling namin. Kasi on your own opinion. Maraming pwede talaga. May mga ibang owner type jeepney ginagawang overlanding. Seryoso? Imagine, may mga ganong content na nakikita ko ngayon. Pero ako, started with the type of vehicle. Kasi ako. Pick up, no? Pick up. Talaga. Because of the storage. Bakit? Storage. Talaga. Kasi nung binubuo namin yung rig namin, ang option namin is yung FJ or yung pick-up. So, ang advice ni Sir Tim of Mototesto sa amin na FJ is okay. Pero ang magiging problem natin ito eventually is yung storage. Kasi yun yung factor pag nag-overland ka. Ano yung mga dadalhin mo na pagkakasyahin mo dyan since medyo limited. So sabi na I'd always recommend kahit anong brand yan, choose a pickup. Yeah. Kasi may cab sa likod. May bed sa likod. Pero again, this is just us Baka kasi sabihin nyo, kami nakakotse nga lang tapos ganito. Kanya-kanya. And then, so yun nga, awning and everything. Mga magkano yung mga, like, anong range ng mga equipment, ganyan? So, let's say awning, may budget naman kasi noon. Siguro I can say 5 to 10,000 yung budget na awning. Yun, depende sa brand. Pero if umakyat ka na, mga 20 to 30, ganyan. May mga local brands ba tayo dito? Or meron. Na okay naman. Actually, guys, hindi naman sa meron din sa Shopee, may nakikita na ako di ba? Talaga? Nothing against sa Shopee. Kasi kung yun lang yung budget mo, pwede ka na Shopee. Ang iba nga DIY DIY. Yung loan na lang talaga. Alam mo naman Pilipino, di ba, brother? Tama. Alam mo yung binabanggit mo kaninang parang tent sa taas? Meron nakitang content nun. DIY nila. So, nag-welding sila ng bakal. Gumawa sila ng sarili nilang bumubukas na RT. Seryoso ba yan? Yeah. Di ba? May ano ba yun? May advantage ba yung tent sa taas saka tent sa baba? Number one advantage ng convenience. Kasi versus ground tent na mag-setup ka na kunyari is yung mga kasama mong yung ibang ng campers umiinom na ng beer, ikaw nagbubuo ka pa ng ground tent mo. So kasi ito, I can say pag mga RTT, usually mga quick pitch yan yung mga lock lang, tutulak mo lang. Tapos buo ka na. Matibay ba yun? Kaya ba yun ng mga matibay. I mean, based on yung ano lang nagamit namin so yung nakakabit sa amin is sobrang tested yun with strong winds and rain. So parang yung bigat nung yung bigat again dun ka magde-decide kasi kung pang good for yung maliit lang ba or 2 persons, 2 to 3 persons ganun. Kasi yung sa amin is 2 persons, around 2 to 3 so, hindi kami nagtatabi dun Pero may granted pa din kami Sure. Dinantay ng mga makikinig ito, tatabi siguro yung dalawa. Mapagising namin face to face na kami. We don't mind, pero kasi yun nga, okay din naman syempre kung mayroon kang space na maluwag. Tama. Kayo, ground tent Ground tent tapos may folding bed ba kayo? Yes. Yun ang masarap sa ground tent. Actually, babalik ko sa tanong mo kung ano advantage ng RTT or rooftop tent. Naka-elevate ka So, for those people na parang ayaw nila yung feeling na masyado sila nakadikit sa lupa or yung mas safe sila sa taas, yun. RTT ka. Hindi ka ba itong mga aso-aso? Yeah, aso, whatever. Palaka ako. Takot ako sa palaka. RTT ka. Yeah. And quick pitch, di ba? Quick pitch. Mabilis. Parang yung sinushoot nila Aaron kila Chef JP ba yan? Meron silang kitchen kitchen yung dala nila sa mga overlanding nila Brother, maganda yan. Babalikan natin yung sinabi ni Kirk. Depende kasi sa style mo. Like kasi kami ni Kirk, parehas kaming di mahilig magluto. Oo. So kasi, kung sasabihin mo, dapat yung rig namin, meron na kami nung parang fridge. Meron kasi, pwede ka mag-sariling fridge Seryoso? May freezer pa yun. Oo. May iba kaming kasama na... Sinasaksak yun sa battery ng kotse? O may sariling battery? May dual battery na siya. Meron kaming kasama sa isang overlanding na may microwave oven dun sa rig niya. Seryoso? So yung ibang overlanders, nakikita kasi nila nag-evolve na kami. Bakit wala pa kayong fridge or Again, babalik tayo sa sinabi ni Kirk. Depende sa style mo. Hindi para sa inyo kasi yun. Kontento na kami sa
Dilata. Pancit Canton. Which is mortal sin daw. Para dun sa mga... Tinatawanan kami ng mga kasama namin sa overlanding kasi pag nag-set up sila, steak, filet, ganyan, mga talagang with preparation. Kaya, guys, anong ulam nyo? Kumain na ba kayo? Yeah, tapos na ulam nyo. Beef. Beef loaf. Corn beef. So, sino ba nagluluto sa inyo? Wala. Minsan nagpapasta kami. Pasta lang naman Alam mo, guys, yung mga followers ng... Pero may food business kami Food business sila. Hindi, may food business yung Bodel Feast naman. So, ganun din yun. Yeah. Siguro mas preferred kasi namin na mas enjoyin yung beauty ng lugar kaysa spend time na magluto. Yung medyo mahirap na preparation and all. Anong pinakamagandang lugar na napuntahan nyo? Alam mo, speaking from us na marami na kami napuntahan. Kanya-kanya ng beauty yung provinces ng Pilipinas. Pero I would say na yung tumatak sa amin, siguro magbibigay na lang ako ng siguro top 3. Ganun. I'd say in no particular order. One is Siargao. First time ko pumunta doon, I fell in love with the place. Sabi ko nga sa kanya, nung nag-quit kami sa hotel, ang first plan namin, sabi ko sa kanya, bro, magtayo tayo ng business sa Siargao. Mag-island life na lang tayo. Yan yun. Pero kami ka-hardcore na, seriously, yun yung plan namin. So, sabi niya, okay, game, ganyan. So, parang sineset na namin yung plan. And then, parang sabi ng wife ko na parang give it a try muna. Dito muna kayo sa Metro Manila kasi malalayo ako eh. Sobrang supportive ng wife mo no? Yeah, thank you. And then, yun nga, sabi niya, try mo muna dito sa Manila kasi baka nandito rin yung swerte mo, ganyan. So, kasi ayaw na rin malpalayo ako. So, nag-try kami. Doon kami napunta sa food business which is naging so far okay pa naman. So, pero if ever natuloy kami sa Siargao, that time, yun yung binagyo yung Siargao na na-wash out sila eh. Okay, so, sabi ko sa kanya, bro, alam mo, bad timing sana. Blessing in disguise na hindi tayo natuloy. Kung hindi, feeling ko, hindi ko alam kung anong stress yung haharapin ko na starting a business and then i-wipe out ka. Kasi kasali na kami sa mga properties for sale in Siargao. Naghanap na kami ng property. Ganun na kami. Naghanap na kami ng property. Nag-isip na kami ng, is it a hostel or a coffee shop? Ganun. So, again, yan. So that's how we love the place, Siargao. So top 3 Siargao, isa. Siargao. Teka muna, hindi mo share kung bakit Siargao? It's the vibe. Again, talaga. Alam mo yung pag pumunta ka, mafe-feel mo na lang na this place is for me. I wanna live here. May ganun vibe siya. May ganun siya. Parang Bali vibe, sabi exactly. nila. Especially nung mga unang punta kasi natin, no? Raw pa siya. Raw pa siya talaga. So, parang yung people, again ako, outdoor guy ako, so parang gusto ko, nagja-jog lang ako na walang makikialam sa'yo kahit maraming tao dyan, pero hindi ka, parang dead ma lang sila sa'yo. Mga ganun bagay. Gusto mo kumain masarap, meron. Gusto mo mag-surf, gusto mo whatever, meron. So, I love the place, Siargao. Tapos, sabi ko, buti hindi kami natuloy. Pero again, bumabalik-balik pa rin kami. And then, pero muna, kasama yun sa top mo. Yeah. Sama ko yun. Definitely. Share yun. Okay, sige. Number 2, Palawan. Oh, man. Actually, disclaimer, baka maging parehas no? Ganun kami ka-vibe, di ba? Parang ngayon sinabi, Palawan. On kayo. Palawan ka rin. Palawan din. Palawan. Ano meron sa Palawan? Yung experience namin sa Palawan, hindi matapos-tapos kasi mas malaki siya than Siargao eh. So, ang daming sobrang magandang beach. Beach. B-E-A-C. Beach. Sobrang daming magandang beach na... Pag sinabi maganda, brother, unfair no? Kasi yung Palawan, lahat ng beach niya, maganda. Blue waters, no? Gatorade blue waters. Parang maraming ano yun di ba? Ano yung kanina first nyo? Siargao? Parang maraming Siargao yung Palawan. Yes, exactly. And we're not talking about yung mga sikat lang na El Nido. Marami pa doon. Marami. So, kaya gustong-gusto namin. May one time nga nag-trip kami doon. Parang 4 kami kasama yung close friends namin. Dating doon, nag-rent kami motorcycle. Ikot-ikot lang kami kahit saan. Ganun. Parang, shit, dami pala talaga dito. Ganun. So, doon na papasok na yung
highlight namin for this year's Lost Boys na trip. Basta, ayun na yan. Dati kasi ganun before yung mga kagaya, naka-big bikes na kayo, di ba? Dati, Honda Beat, no? Honda Beat pinanglulubog namin sa ano yun? Ano yun? Yung... Parang masarap pa nga yung mga small bikes. Small bikes, dala namin. Mio yata, or Honda Beat, no? Ganun. Pero talagang lubog sa putik. Hindi, buhay, di ba? Sabi nga namin, pag bibili kami ng scooter, Honda Beat. Kasi tested Tapos ito yung mga roads na to the point na do wala pa kaming car doon. Pero nag-uusap kami na, bro, magbaliktad na tayo ng damit. Kasi parang nawawala na kami. Hindi na natapos yung daan. Ganun. Tsaka, guys, tip, wag kayo magtitiwala sa pag nagtanong kayo sa mga locals. Best tip na sabihin namin. Pag nagtanong kayo na, saan po, again, it's a joke. Pero, we love the locals, We love the locals. Joke lang saan po ba yung, let's say, kunwari lang, saan po ba yung beach na ganito dito? Nandyan lang. Pag tumuro yun ganun lang. Nguso lang. Malayo yun. Tsaka pansin ko sa kanila. Pag nguso, malayo yun. Ikaw, Julio, kasi matravel ka din naman. Pero pansin ko sa kanila, yung malapit nila, hindi malapit Totoo yun. Totoo yun. Diyan lang yan, be. Diyan lang nila, para mga 50 kilometers. Yan. Pero ginagawa lang namin yung joke. Pero guys, sa totoo, nag-enjoy din naman kami. Kasi that's the adventure, di ba? Yun yung part ng adventure. Nakakala mo, lapit lang. Tapos along the way, may makikita ka. Malulubog ka sa putik, ganyan. Pero ganun, kami. Masaya kami dun. Kubad na tayo baliktarin na natin. Nai-engkanto na tayo. And siguro ang next destination is siguro sorry, balik tayo. The entire Palawan to entire Palawan. Entire. Pareho kayo. Okay. And next siguro is Eastern Samar. Uwi na ako. Pareho sa pareho. Actually, soulmate sila. Iisip ako ng pan-third ko para maiba naman. Pero anong meron sa Eastern Samar? Parang nakita ko to sa Facebook ninyo na parang gusto... Ito ba yung binalikan nyo pa? Build up namin to na, alam mo yun, half-hearted kami na i-expose and i-keep. Kasi masyadong gusto namin yung lugar na parang wag kaya natin i-share para walang pumunta, kailan nakakalam. Sumikat. Alam mo yung ganun? Sanctuary nyo lang. Pero at the same time, sobrang ganda ng lugar. Sana ma-experience ng ibang tao. Ganun. So, yeah, sobrang ganda. Yan yung pag-anniversary nyo dyan kayo pupunta. Diba? Doon kayo para mag-honeymoon. Anniversary namin ni Kurt. Sobrang. Isipin mo na lang siguro ang Siargao without the commercial thing. Yeah. So parang bumalik na Siargao. Oo. Galing. Pero again, nakita ko nga yun. Pero kung gusto mo accessible lang and accessible sa Metro Manila, Baler. Oo. Bakit? Baler. Kasi again, mahilig tayo mag-bike, mag-motorcycle, mahilig na mag-surf, mahilig tayo sa yung surfer life, mga ganun. Pero pag sinabi mong Baler, hindi ito yung Baler itself Sabang. lang. Hindi yung Sabang. Kasi ako dati tayo. Aurora siguro in general. Dapat Aurora. Oo nga, tama. Yeah. Kasi yung Sabang, parang yun yung commercialized. Pupuntahan talaga natin diba? Aurora. Kasi with our friend Nong, diba? Nong, shout out. Kaya sabi nga nung mom niya one time na 3 weekends na akong sunod-sunod nandun sa bahay nila. Sabi nila, parang napapadalas ka dito, Kirk. Sinisita ka na rin. Ako na yung nahiya Tita, hindi naman po. Mga 2 weeks pa. And napakabait din ng mga tao sa Aurora. Yes, of course. Pwede ka mag-trail, pwede ka mag-surf, pwede kang Sobrang chill life doon. Chill life doon. Yeah. And accessible. Diba? Pero how is Aurora compared to mga Eastern Samar, ganyan? Yung siguro Palawan. beautiful on its own talaga. May kanya-kanyang hindi mo sasabihin na lesser place siya versus Siargao or Tama. Ang lamang niya lang siguro is kaya mong puntahan parang in an instant na bukas tara, punta tayo. Kasi madadrive mo compared to Siargao or Palawan na kailangan mo mag-fly. Ganyan. For a newbie na, kabalikan natin kanina, nag-set up na ako ng pick-up. May awning na ako, lagyan na ako. Outside sa Balera, parang first time ko pumunta ng South, tawid dagat, right? South. Saan nyo i-recommend pumunta? South. Okay. Tawid dagat. With motorcycle or... Hindi. Four wheels. 4 wheels. Brand new sa, kunwari, first overlanding. time ko. Overlanding. Kung tumawid ka na kasi, diretso yung Eastern Samar. Di ba? Pero masyado malayo. Pero malapit-lapit lang. Pero if you'd say parang south lang. Kahit saan yung magandang destination for a first timer? Okay. Pwede naman siguro
Though hindi pa namin napupuntahan pero medyo medyo knowledgeable namin sa'yo kasi ilang beses ko na ni-research to. KudCAD is one of the best place din naman. Okay. Tama. Anong lugar? Camarines Sur. Camsur, yeah. Yeah. Hindi, Camarines Norte. Ano yung lugar Norte mismo? Si Ruma. Ayun. Kami ni Randy punta kami dyan. Diba? Maganda, diba? Ang ganda kasi ang kilala lang doon yung yung KudCAD. Pero what we did kasi, first and foremost, ang mahal nung bahay ng KudCAD. Para mga 20, gano'n. Dalawa lang kami. So sabi na, wag na dyan, X na yan. Maghanap tayo ng hindi sikat. Pupuntahan natin yung mga resort na hindi napupuntahan. Yeah. And surprisingly, marami pala. Yeah. And may napuntahan kami, parang sa isang barangay, parang dulo na rin siya. May mga resort pero walang mga tao. Tapos, may mga part pa siya ng wala pang, may-ari na pero wala pang mga structure, wala kahit ano. Yung gilid ng dagat niya, blue, see-through. Nakita ko yung video na yun. Ganda. Yun, see-through. Tapos walang tao. Alam mo yung ganong feeling na siguro parang comparable dun sa sinasama kayo na yung bumalik kayo in the past. Bumalik ka, tapos ganun yung tsura ng lugar na to. Yeah. Right? Ganun siya. Tapos yung mga tao, parang sobrang accommodating nila. Ang nag-aasika sa amin, kagawad eh. Wow. ganun ka gusto nila magkaroon ng bisita doon, di ba? Tapos sila crab ang... Delicacy nila. Specialty. Yung parang kabuhayan. Nice. Nanguhuli ng mga crab. Lobster, crabs, ganun. Tapos nagpaluto kami sa gabi. Siyempre, bumili ako ng pusit, ganyan. Lutong Bicolano yung yung mahang tsaka yung gata. Sarap. Tapos mga crabs ganyan. Tapos bumili rin ako ng corned beef para may ambag naman ako, di ba? Kasi iba bigay lang eh. Tapos ambag naman. Siguro mga 6 na dalatang corned beef. Pinaluto ko lahat. Parang marami rin siya eh. Putsa kumain kami, yun lang kinakain lang corned beef. That's it. Parang isang pamilya sila. Ayaw nila nung crabs. Ayaw nila nung Samahan na sila. Binabanatan nila yung corned beef. Kumita kami ni Randy. Sawa kami sa corned beef. So, parang kain po kayo ng ay, sawa na kami dyan. Kasi kami naman, okay. Yeah. Sabi nilang to. Ganun. Brother, babalik tayo dyan doon mo ma-appreciate yung life, no? Diba? Seryoso. Yeah. Pero seryoso. Also with that, example, doon mo yung adventure, makikita yung totoong adventure kasi yung unang pupuntahan mo dapat, 'di ba, yung KudCAD, which is yun yung sikat. Pero ano yung ginawa mo? Nag-explore ka kung ano pa yung pwede. Which is that's what we do sa Lost Boys na let's say itong province na to sikat for this, ito yung tourist destination. Alam mo ginagawa namin? Ano pa yung ibang spot dito na pwedeng puntahan? Ano pa yung... Wala sa Google. Tama. Ano pa yung maganda? Tsaka hindi pa na-vlog ng mga... Exactly. For the reason na gusto namin explore, ma-experience, and also, kung worth it, gusto namin mabigyan ng limelight din yung area. Tama. Kasi I remember this, yung trip namin to Siargao, yung first trip namin. Ito medyo tago sa buto rin talaga. Not to brag, pero pagdating ng Siargao, may habal-habal driver, iniwasan pa nila kasi parang akala mo bubuduling ka. Yung typical, yung paglabas mo ng mga terminal, sir, dito, ganun. Pero ikaw, akala mo hustler. Defense mechanism mo, pass. Pero to cut the story short, yun yung tumulong sa kanila umanap ng... May event pala sa Siargao doon, fully book pala lahat. Pinatira sila sa bahay. Tapos inalagaan sila. Alam mo, talagang naging close sila. In return, kami, we share travel, anong tawag dito? Yun pala yung Lost Boys dati, brother. Lost Boys is we share travel guides. Pero yung paano ka makatipid. And then, ano yung mga pupuntahan mo pag nandyan ka sa area. So, yun yung ginagawa namin. So, nilagay namin yung number niya doon na if you're going to Siargao, contact this Habal-Habal or Boatman. Kuya Lito, shout out sa inyo. Tony and Lito. Bro, alam mo, ang nangyari, a few months after, nagme-message sa amin, Sir, sobrang thank you. Ang dami kong, kasi out of nowhere, di rin namin alam, nag-viral yung post namin. Sobrang thank you, ang dami kong booking na kumukuha, ganyan, daming. Alam mo, nakapagtayo siya ng travel and tours.
Habal-habal rider to. So parang kami, wow, di namin alam ganun na yung tulong na nagawa namin sa kanya. Tapos parang nung next na balik ko dun, hindi siya papayag na hindi niya ako kitain. Sabi ko, kuya, okay na kasi nakaset na lahat, ganyan. Parang may titira na kami, may sundo na, ganyan. Sabi niya, sir, hindi, kailangan kitang puntahan, ganyan. Kailangan ko mag-thank you sa'yo. Kailangan ko mag-thank you. Katay manok. Binigyan ako ng... Umiyak nga sila pag umalis kami. Seryoso? Sobrang, alam mo yung feeling na nakatulong ka pala in a way. In a very simple way. Pero that's what we do din Kaya pag nasa isang spot kami, ano pa yung pwede dito? Ano yung number mo? Pag hindi naman sa lahat. So pag if we know na parang worth it to na i-share ka, ganun. Kasi pag, again, medyo meron naman din talaga na medyo kupal to, ganyan. Wag natin i-recommend to, ganyan. So pag meron worth it, i-share namin, tutulungan ka namin. Ganun kami. Kasi, again, we just want to spread good vibes We want to spread smile Alam mo yun? Galing nun, no? Again, nagkaroon na siya ng kabuhayan na nag-flourish na yung kabuhayan niya. Yun lang yung siguro simple way ng Lost Boys to give back. Kasi again, pina-experience mo sa amin yung lugar, in-open up, welcome nyo kami, na-enjoy namin, and that's our only way of giving back na ma-promote man din, makatulong sa inyo in some way. And that's the easiest way for us on our part. Kasi actually sa page, yan yung madalas tinatanong may ganito ba kayo? May alam ba kayong ganito? Recommendations na parang naging tool na rin kami. Naging ano na rin. To be honest, hindi tayo nag-charge ng mga... Hindi. Kasi may iba yata alam ko na parang pag nagtanong, parang hindi ka sasagutin talaga Seryoso? Parang ganun. Pero kami, as much as we can, pag may time kami, replyan ka namin. Galing. So, actually, just a thought, no? Parang all of us, di ba? I think this is more for the content creators. Parang, it's always our advocacy would be to help yung mga locals that we go through. Something I realized na just now, na I think that mindset comes from a higher ground pa rin Parang, I feel na, tayo yung pinuntahan natin, di ba? Parang, when I tell the story, parang I feel na ako yung nakatulong. But a lot of our experiences, sometimes tayo yung nag-benefit when we got there because it gave us some sort of realization na okay, kala ko hindi enough yung buhay ko. 'Di ba? Nakatulong din siya in a big way, not in a material way like what we do for them, right? Na nagbibigay tayo. But morally and, mentally, parang it gives you that realization na you've gone a long way, right? Kasi lahat naman tayo, beba, na pinanggalingan na it's okay na magkamali minsan. It's okay not to have this, not to have that, 'di ba? Na you need to be thankful. So I think malaki rin yung tulong sa atin by doing all these adventures, by meeting these people, right? So yun. And meeting all these people again, different stories, different experience. Sarap Sarap makipag-usap. Ibababa ka sa lupa no? Tsaka you feel insignificant, right? True. Minsan parang you get to a point, it's just Manila, right? And you guys were from corporate, right? Pag may position ka, you feel like it will take you to a place na akala mo the world revolves around you. Ikaw yung pinaka-importanting tao sa mundo. Right? And then when you get to these places, parang biglang, may mas importante mga tao pa palang ganito. Right? And minsan may mga tao ko na meet. Ito, common din to sa mga probinsya na you come from the high ground na feeling mo mas mayaman ka, then you realize na mas mayaman pala sila sa'yo. Totoo. Dami ko na kaya lang gano'n na parang gano'n. yung kausap mo, na-meet mo sa kainuman, naka-t-shirt, simple lang. Tapos, inibitahan kami na, punta kayo sa amin doon sa ganito. Pagdating mo sa bahay, alam mo yung mga naka-Land Cruiser, mga tatlong Land Cruiser. Low-key lang. Ang daming may di ba? Maraming ganun sa probinsya. Maraming ganun sa probinsya na, kaya talaga hindi ka pwede, tama yung sinabi, ibababa ka sa kalupaan. Medyo related dyan sa experience sa Siargao kasi nakita namin habal-habal rider. Ginudge na namin agad by the looks hindi, scammer to, bubudulin tayo nito. Pero di ba, totoong tao pala. Kasi pag minakausap tayo, naka-chinelas, naka-Land Cruiser pala. Marami yun sa probinsya. Pinatira kayo sa bahay. Totoo. Iba yun. Pero yun yung maganda din kasi isa sa
yung backpacker pa kami, ang lagi naming pinag-stayan is yung hostel. Kasi halo-halo dun di ba? Halo-halo. So, ang pinaka-gusto namin experience doon is pag nakipagkwentuhan kami. Yung gabi, yung social sa gabi. Different walks of life, different parang nationalities, kanya-kanyang experience, ganyan. Sarap nakikinig ka, nag-share ka, matututo ka, and then at some point, sila din natututo sa'yo. So, maganda. Yun yung gusto ko. Isa sa gusto ko. Madaming learnings na napupulot by doing that. I think yung mga adventure, like, any forms of adventure. Lahat tayo adventure guys. Yeah. Tingin ko mas malawak mas mature tayo compared dun sa mga mayayaman nga. Right? Or mga burgess nga. Pero wala naman sila na-explore. You're in the same place. The entire time, the entire life. Mayaman yung bank account nila. Kaya mayaman lang kami sa experience. Hindi, pero yun talaga siya, di ba? Parang ang mga Europeans, ganyan, di ba? They work 6 months. Nag-work sila para mag-ipon ng pang-alis kasi parang naniniwala sila na yung true wealth is to experience different cultures, see places, matravel mo yung buong mundo. Ganun ako. Yeah. Gusto ko, I mas nagdedwell ako into the experience, life experience. Kasi tama naman yung sinasabi lahat eh. At the end of, lahat naman tayo we will all end in the same thing, right? Mamatay tayong lahat. Gusto ko pagdating sa point na pag di ko na kayang gumalaw, di na ako physically able. Gusto ko na marami akong huguting kwento sa anak ko, sa apo ko, ganun. Para matuto din sila at some point, di ba? So, pero to add dun sa kwento mo about European, pansin namin sa kanila, yung iba nakakasama namin sa mga hostel ganito, hindi sila ma-picture. May makasama ko sa experience. Yun yung focus nila. Kami dati nun kasi siguro medyo for content din, ganyan. Bawat teka lang, picture, tira. Pag nag-scroll ka ng gallery kung ilan yung photos, parang 400 photos. Parang iisa lang yung itsura. Pero sila hindi. They are after the experience. It is nice. So, question ko sa inyo. So now, moving forward, right? So, see the Lost Boys. Did you see yourself growing into what? Right? And ano na yung mga contents nyo ngayon? Do you feel like, I think, eto talaga yung meaning Lost Boys. Ito na yung mga gagawin natin in the future. Yeah, of course, we want Siyempre, lahat naman tayo gusto natin ng growth and everything. Pero siguro, like, kung tatanay mo kami kung anong goals namin, siguro, number 1 pa rin talaga is ma-explore yung buong Pilipinas. Makatulong sa locals, ma-explore, mabigyan ng chance yung mga ibang lugar na hindi na bibigyan ng pansin. Pero speaking as a brand, well, gusto naman namin kumita, yes, definitely. Pero siguro, coming from siguro mga iba't ibang tao rin nakausap namin na sobrang na-inspired din kami. We want Lost Boys to be, kung nasa gantong brand ka, let's say Overlanding, Lost Boys yan. Yeah. So maging parang icon ng travel, nandyan. So what's next? Again, we look at Lost before, it's just a hobby naman talaga eh. That's the reality. Pero again, nag-evolve naman, like now may mga opportunities na lumalapit. So in-establish namin na Lost Boys is a brand. That's we're selling the lifestyle, the outdoor lifestyle. So to go out and enjoy and explore, to step out of your comfort zone, ganun. So yun yung gusto namin iparating sa mga tao. And then kasi alam mo, to be honest, may mga opportunities na lumalapit. Totoo yun. Pero again, marami din, ito honest to, sobrang totoo to. May mga dinedeny kami, may mga tatanap kasi hindi kami garapal. So may pinipili kami na mga kung ano lang yung fit sa amin. So that aligns with your value siguro. Yes, ganun. So kumikita ba kami dito o hindi? Actually, let's be honest, brother. Actually, kinikita namin, hindi pa siguro enough na makapunta sa Siargao. Wala. Yeah. Baka pang
inom mo lang. Wala, kulang pa. Oo nga, kasi we started late with this monetization thing eh. Kasi before nga talaga, we're after the the experience. Yung makatulong and we don't mind talaga yung kailangan kumikita tong video and everything. I don't think you're individuals who would rely on social media, content creation as your main source of income. But also in saying that, sinasabi nyo gusto nyo makatulong, di ba? Yes. But you need to earn, yes, di ba? Of course. Yes. Para mas, di ba? I think yung mga Christian kaya tuturo sa kanila yung abundance, right? Teachings of abundance. Na parang magtrabaho ka, mag-ipon ka, kailangan ma-promote ka, or in your life kailangan dumami followers nyo para magkaroon ng ads and kumita, so that mas malaki may tutulong ninyo sa mga totoo yan. Diba? And again, yun nga, if there's a blessing na pumapasok sa amin, binabalik din namin. So ganyan, tinutulong namin in kung anumang form yan. Kasi yun naman talaga kami. Parang feeling ko it's a human nature na sa amin dalawa na, alam mo yun, we want to help the locals. Alam mo yung ganun. Tsaka yun, siguro we're blessed lang na meron kaming capacity to do that. Pero I guess siguro kung ilalagay mo to, speaking in general, kahit sinong tao, bigyan mo ng capacity na makatulong, tutulong eh. Tama. So ayun, siguro we're blessed now na kahit papano, di ba? Yeah. Nakakatulong tayo in our own way. Yes, in our own way. Kasi again, may mga limitations naman tayo kung ano lang kaya natin. Which brings me to another topic, no? You guys are content creators, di ba? Nasa social media, influencers, di ba? Whether you say you're not, yun yung reality, di ba? You guys are influencers. So, how and ang ganda ng stance ninyo, na parang, oh no, we stick with our values. Sponsors, if they align with our values, then we'll take it. Pero if it doesn't align with it, sorry, hindi nga tanggapin. But yung influencers now in general are clouded by that di ba? Tira lang tira. Kasi yun yung main source of income, right? And it has gotten to a point na para lang magkaroon ng content, kung ano na yung pinagagawa, kung ano na yung inaano. So, anong thoughts nyo doon? And what do you think, anong solution ang naiisip niyo to address that? Paano ba? Ako as a person, kung if nabubuhay sila through that, hindi ako makikialam sa nila. If that's the style para mapakain yung family nila, then by all means do that. May kanya-kanya tayong grind sa buhay. No? Pero speaking for Lost Boys siguro, what I can say is we will stick siguro kung siguro kailangan lang for us siguro mag-stick kami dun kung paano kami nagsimula. And siguro kung may dadating ng mga sponsors along the way, we are very thankful. We are grateful for that. Pero siguro sumikat yung Lost Boys through that yung nag-share ng travel guides, yung binibenta yung lifestyle, yung paglabas sa siguro we will stick to that. And along the way kung may sponsors, thank you so much. I'm sure there'll be more soon, definitely, and sure yan. Ayun. Same with Bri kasi again, we respect kung ano yung grind mo kumbaga, tsaka kami never namin kinumpare yung Lost Boys to anyone na content, ganito siya, dapat ganito din tayo. Hindi kami ganun. We have our own way and we trust the brand na kung anong ginagawa namin, alam namin tama to, alam namin na nakatulong tayo, alam namin na masaya tayo dito. So, we're happy with what we have. Focus lang kayo kung ano yung ino-offer nyo rather than comparing if my yourself blessing, thank you, ganun. If wala, okay lang din naman. Sino pa bang magtitiwala sa brand mo, di ba? Exactly. Tama yan. That's actually, minsan na kami dun Kasi parang sabi nga namin ni Kirk, masyado tayo mabait brother. Ganyan. So, sige. Go ahead. So, sobrang nga. I'll share a story. Medyo matatawa ka dito So, may partnership ba tawag dun? May brand na lumapit. Ganyan. Okay. Tapos, tinanong nila yung rate namin. Di namin alam kasi never kami nag-charge dati pa.
Kasi may friends kami magpapa-feature, parang okay, ganyan, sige, walang bayad, ganyan. Kasi, pero these friends, minsan nagtatanong magkano. Pero kami reply namin, no, hindi. Parang siguro pag nasa area kami, ganun free. yata kami kabayad. So, may brand. So, medyo ano na to, ano ba tawag doon? Formal na, parang ganun. So, may, ano ba yung rate nyo for this event, ganyan, ganito yung timeline. So, kami, ano ba rate natin? Di namin alam, bro. Parang, so, nagtanong kami, parang, ano ba talaga? Ano bang rate? So, di kami masagot. So, binase namin ngayon sa parang tansya-tansya lang. Bro, ano rate? Ano tingin mo? Ganto, 30,000 or ganyan. Parang ganun. Tapos, nagbigay kami ng presyo. Nagbigay kami ng rate. Para lang may masabi. Para lang may masabi. General konti Gaya mo general ng konti. Walang specific. So, nagbigay kami ng rate namin. Ganyan. Sobrang approve agad yung rate. Kasi hindi namin alam. Kasi again, kami lang nag-come up ng rate na, pwede na to. Pang ano lang, pang maintenance lang. Kasi sa inyo, hindi nga kami nag-charge eh. Ganun. So, approve agad. Ganun, parang, oh wow, okay, game, sige. So, parang after the event, na-realize namin, oh shit, sobrang lowball pala nung nalaman na namin yung totoong rate. Parang, I'd say times... Mga 100 o 150. Hindi lang, mga 300. Ganyan. Yung rate na binigay namin, siguro times 15, times 20. Pero ano to? Anong ginawa ninyo for them? Or ano yung... basically, content creation lang. Feature niya sila. Okay. Tapos parang sa sobrang, namin, fudge, na lowball tayo dun na. Pero again, nag-enjoy naman tayo. Pero naging learning experience namin na parang... Yeah, at the end of the day, it's the Pero yun lang naman syempre, parang on a side note lang yun na sayang. Pwede pala, we could have earned this much. Diba? Na parang... Kaya pala na ganuhang presyo. Parang, kami nagulat kami. Ganun pala dapat kinita namin. Ang tatakbo sa isip niya, oh shit, upgrade na sa rig yan. Exactly. Samantalang yung nakuha natin, nag-abono pa tayo pang paano. Pwede kasing wala pa kaming rig nun, di ba? Baka na kasi masabi nila. Baka masabi nila recent lang. So, ganun. So, brother, ito share ko lang. Parang 4 days ago, or a few days ago, kita kami ni Kirk. Nakikinig daw siya ng podcast. The Power of Negotiations. Yan. Nag-workout ako dito. Nasa treadmill lang, ganun. May meeting kami. Sabi ko, okay, Power of Negotiation. Hindi na maulit yung last time. Nalugi ako dun. Again, it's about also naman, on the business side, it's knowing your value, the value of your brand. If you trust your brand, diba? Yeah. You know your worth. Yeah. And minsan kasi hindi ka naman magdadwell sa negative na nangyari. Okay, let's say na lowball ka. Minsan mag-focus ka dun sa positive kung titignan mo yung bagay. If you look at it, naging may binigay sila na masaya naman tayo. So bumawi naman sila. Or maraming binigay pa si Lord. Sunod ni Lord na di ba? So we always look at things on the positive side naman. So yeah, at saka I think it's a matter of expectations I mean, like you said, before that, you weren't expecting anything. Yes. Kaya kayo, parang, sige, ganito na lang, di ba? It's because you found out na you can do more. That gave you the disappointment. Diba? So, totoo. So, in reality, di ba? Okay, charge to experience. Maganda doon, baon na namin lagi yun. Yung nangyari na yun, di ba? Tama. I mean, we're not saying na we're, ngayon, overvalue na namin yung Lost Boys. At least, alam na rin namin kung paano yung approach. Tsaka yun nga, siguro, ang biggest learning dito is tiwala ka sa brand mo, di ba? Tama. You built your brand, binuo mo yan. You came up with the logo, everything and all. Araw-araw mo iniisip yan. Tapos di mo pagtitiwalaan. Tama. I think same with you kasi you do podcast and yung mga contents din. Ang isang pinakamahirap ibigyan ng presyo is yung time Yes. Yung time na nag-i-edit ka, nag-shoot ka. Ang hirap bigyan ng presyo, di ba? Not everyone kasi realize that I mean, the viewers, di ba? Parang, ang nangyari kasi is na normalize yung content. Di ba? Because everyone who has a cellphone can just simply take and upload and kaya nga daming tae content di ba? So, ang nangyari doon, it brought the standards down. And ang isa pang mas masakit na nangyari doon,
contents like you guys, right? You don't have millions. Diba? Diba? You guys are good, but you don't have millions. Especially me, I have very few followers, diba? Yung mga content na to, mas sinusundan pa ng mga tao eh. Diba? So, kumbaga, bumaba na yung value niya. Ngayon, for people, syempre, yung mga endorsers. Because ang sukatan metric lang naman is followers, diba? Tsaka yung mga likes, ganyan. So, syempre, yung mga brands, we'd go to them. And kaya silang baratin. Diba? Ano ka lang, ganito ka lang, ganyan. So, medyo na bumaba yung standards. Totoo yun. In fact, kung titignan mo nga, ito nga sinasabi ko sa mga nagsusponsor, di ba? Ang stand ko dyan is look at the quality of the followers. Kasi minsan, ang dami mong followers, pero lahat lang na may cellphone na sa tabi-tabi. Pero if you're a brand, syempre you're expecting increase in sales when you sponsor. Yung mga iba dyan, hindi naman bibilihin. Yeah, wala naman buying power yung let's say majority ng following mo, hindi naman kayang bumili nung pinopromote mo. Yes. So kung meron kang 500 followers na you know for sure na this is part of your niche. Like, they're following you because they share the same passion, they share the same sport or hobby. Mas okay pa yun eh. Kasi for sure, yung 500 na yun, connected ka, may influence ka talaga na they can take action because of what you're doing, right? So, 100% agree ako dun. Kasi quality. Totoo. And then, ito yung common challenge naman ng iba, right? And nag-cross path din ako dito na parang, kasi nakaka-frustrate din for channels na ganyan na konti ng followers mo, di ba? Tapos quality content, no? Yung pinag-iisipan mo kasi talaga. Pinag-iisipan mo na do you change your content to be more of that? Di ba? Or continue with to your point, yung values nung brand, di ba? Kasi gusto mo maraming followers di ba? So very few like you guys na we'll stick with their values, we'll stick with their brand. Very few yun eh. Karamihan ng mga gandang nagsimula sa magandang content. Naging nag-transition sa Alam mo, again, dun papasok yung pinag-usapan kanina na kanya-kanyang grind kasi yan eh. If yun yung main source nila. Sige, go ahead. Pero again, if hindi naman and you are standing dun sa principle mo, diba? Ako they share the same thoughts sa inyo na, grind mo yan, diba? We're all, kumbaga, lahat tayo, we're all going to our own destination, diba? Kanya-kanyang problema, kanya-kanyang pinagdadaanan. Yeah, but everyone has to have a limit. Parang, yes. You can't cross the bounds of, dahil may ginagawa ka, okay lang na may masaktang iba. Yeah. Diba? Oo naman. Dapat hindi ganun. Okay lang may masira. Parang ganun, di ba? May thin line pa rin yun na dapat hindi mo i-cross. And alam mo, dun sa sinabi mo na kahit ganito lang yung following ng isang account or ng brand. Tapos, pero quality naman kasi again, sila yung may, let's say, I'd say buying power, may influence mo. Sana ma-realize ng mga brands yun and let's say companies na kasi ibang mga marketing people siguro ng company, hindi nila na-realize yun eh. So gusto namin sana na i-open up sa inyo na there's that factor na kahit hindi grabe yung following niyan, pero yung followers niyan is yung solid na yung capable of let's say buying the brand or the product that they are promoting, then that's a very big plus, di ba? Versus 10 million followers na wala namang influence or buying power. Correct. Diba? Yeah. Correct. Yeah. Ang magawa lang nila is manood and mag-like. Yes. Like yung sinasabi nyo kanina, your followers nag-inquire sila sa inyo na, saan yung ganito sa inyo? That means na ito yung mga yung mga sumusunod sa inyo. That's true. Are the real travelers, di ba? These are the guys who actually go to places because
Ayun, kaya kanila kayo finalo. Maraming ganun. Actually, yun yung mga maraming questions na pumapasok anong sa amin. Anong size ng gulong nyo? Anong suspension nyo? Anong marirecommend mo sa province na to? Anong best restaurant dito? So, mga ganong questions. So, marami kaming nakukuhang inquiries na ganun. And we are very open to parang reply sa kanila. And pag may time. Kasi again, may mga... sorry guys, baka lang kasi... Hindi namin lahat na reply. Pero as much as we can, we reply. And kami yun. Wala kami ibang taong pinapa-reply dyan. Kami talaga yun. Kaya na-appreciate namin even yung comments nyo, yung messages nyo. Na-appreciate namin yun. Shoutout sa inyo, mga followers. Salamat. Kung wala kayo, wala rin naman tong Lost Boys. And then tell them about your plans. I think you will have your podcast series too, right? Yes. So anong mentality doon? So na-discuss namin ni Brian na we want to step into the podcast thing. Like, dahil sa'yo to eh. Kasi idol namin si Tormo to. That's a good thing. Honestly, real talk. Ikaw isa sa tinitignan namin as an example kung paano namin sisimulan yung podcast. Kasi our goal naman for this one podcast is we want to parang talk to the people that we meet para mas intimate, mas makilala namin yung tao. Mas makilala din nila. Makilala namin and at the same time makilala nila para again may matututo tayo, makakuha tayo ng tips. Again, maraming positive things na pwedeng mangyari. Yeah. So, yun yung... This is another tool natin to. Another tool to share experience, tips, advice, life, whatever. Destinations. Maybe yung topics nyo, destinations, di ba? Pagpunta kayo dito, ito experience namin, ito yung this how much you need to ganyan. Correct. I think that's a good yun yung again, more than sa amin, it's more of para sa inyo, para mas marami ang makakuha ng information na kailangan natin, 'di ba? Yeah. Kasi again, learning is a never ending thing, 'di ba? Every day we learn. Yes. Actually, aside from that, brother, pwede rin kasi yung ibang mga friends or na brand na nag-start, 'di ba? Matulungan mo na rin, parang konting tulak na rin, push na rin for them. At least may platform na tayo. Let's use it para makatulong. Di ba? Ako yung ginagawa ko, yung mga events, ganyan. So, I offer, lagi may mag-event. Sila DJ, ganyan. Lagi ako nag-offer sa kanya na, podcast feature kita. Nice, no? That's my own way of helping, right? So, yun lang yung kaya kong gawin. Yes, and of course. Pero, hindi madali yung ginagawa ko, brother. Pero, tignan mo kasi, I think majority of your followers are yun sa adventure riding, di ba? Pero, yung influence mo dun sa adventure riding, kahit sabihin mong, let's say, ganito yung followers mo, pero ang taas ng influence, di ba? Kasi lahat yun, adventure rider, majority. Kasi if you notice, pupunta kayo ng probinsya, right? Lahat may mga cellphone na rin yung mga bata sa probinsya eh. Di ba? Even may nakita ko bata na sa ganito. Nag-cellphone din eh. And nagtatanong sila, anong YouTube mo? Right? Ano mo? Ako naman, I don't mind saying. But in reality, hindi ko rin parang, you won't understand yung ano ko. So, gets. Kumbaga, nililimit ko rin yung sarili ko to those who would appreciate yung kaya content ko. Kaya naka-subscribe sa'yo is talaga masasabi handpick mo yun. Yeah, so yung people who subscribe, gusto ko kasi, the few people who would subscribe to the channel ko or would listen to me are the people na within the niche, within the same community that I'm with, right? Kasi that's yung gusto kong gawin, like spread the stories and let everyone be heard. Yun kasi yung gusto kong mangyari, right? Yung para magkaroon ng opportunity, like you guys, to share your thoughts and thinking and mindset, right? Sa marami. Kasi hindi lahat, like not everyone has that opportunity, right? Kahit naman capable ka, parang nakakatamad din na bigla ka nila magsabi na, ito iniisip ko, ganyan. So I think this is the tool for it. So kaya gusto ko na parang, yung 1,000 followers ko, for example, sa 1,000 lang ako eh. Na sana solid, right? So parang gano'n. Na parang it won't give me the... So kumbaga, walang one doon na bata na may hawak lang ng cellphone. Yes. Walang one doon na parang hindi siya makaka-relate. Yes. Parang gano'n. So, yun. Quality over quantity. Sana alam ng... I think sa yung ibang brands naman naiintindihan nyo na. Of course. Sana. Kasi again, yun nga.
Para to be fair to everyone. Before we end, I think na tayo. 1 hour and 30 minutes, right? Okay. Sarap sa na pala yun. Bilis na. Any thoughts or anything that you want to share to your followers as your last, piece? Siguro, first of all, I would like to say thank you. Kasi again, sa support for sana natututo kayo sa amin, nag-e-enjoy kayo, nanonood sa amin, and sana may napupulot kayong aral sa mga adventures namin. And syempre sana subaybayan nyo pa rin kami kasi marami pa kaming adventures na nakaabang, nakaplano. And again, our one of our goal is to to share with you and parang ipakita sa inyo yung lifestyle na pwede niyong gawin out of your comfort zone kasi that's what we did. So we are selling the lifestyle Alam mo yung ganun. We are promoting the lifestyle. It's not just parang dahil may rig kami or ganyan. It's deeper than that. So it's more of having fun. It's more of spreading smiles. It's more of helping people and the locals. Ganun. May deeper meaning na better. So, sana subaybayan nyo pa rin kami. And of course, hindi matatapos yung adventures namin kasi sobrang dami yung listahan namin. CP mo, dadating na tayo sa podcast. Diba? So, yun yung another phase namin, podcast. Sana subaybayan nyo rin kami doon. And of course, itour mo to. Kasi again, yan sa idol namin. Alright. Brother Julio, ayun, first of all, thank you for having us, diba? For your time. Yeah. Yung pag-setup mo, hindi biro. Pero welcome. Malaking bagay sa amin to na in-invite mo kami dito sa sa platform mo. Thank you din sa mga subscribers, followers. Kahit na nag-evolve kami, kung babalikan yung podcast, di ba, from backpacking to Peter Pan to backpacking to food to whatever to overlanding. Sumusuporta pa rin kayo, nadadagdagan pa din kayo. And yun, maraming salamat. And sana ayun, ako lang more of a tip is don't be afraid to go outside. I mean go outdoors, yun lang kasi galing. Yeah, go outdoors kasi nandun yung fun, nandun yung spread tayo ng smile sa labas, di ba? Tama. And also, di ba, thank you again for inviting us kasi mas nakita nila yung hindi namin sinishare. Tama. So, actually, thank you kasi hindi namin pagkakamala magjowa. Naset na yun. Yun talaga yung goal. So, yun. So, yun yung other side namin. At least may idea na kayo. Yeah. So, mas kilala nyo na kami. Yeah. Ang ganda ng adventure community, no? Regardless of the medium, like motor o kotse, I think parang similar yung mindset, right? Is to explore, go out there, and meet people and add value. Yes, right? correct. So yun talaga yung overall. And actually, brother, madaya kay. Kami lang yung isip lang namin yung hinimay mo ngayong gabi. So pag may podcast na kami, it's our time Ikaw naman yung guest namin. Sige. Yeah. Gusto ko yan. Di ba? I'm willing to share din mga experiences. And so that's it. Thank you guys for being here. One last advice pala for all adventure people out there, or not even just tourists, right? Go and enjoy the Philippines. There are a lot more to see. Beautiful places we've all been, like we've been, na hindi pinupuntahan pa, and for you to see too, right? And that's the whole point of this, right? To share so that everyone can enjoy yung Pilipinas. Napakaganda ng Pilipinas. Isang tip lang, guys. Please take care of our environment. Kasi minsan nagiging pag pumunta ka, may Jollibee plastic na iniwan, ganyan. So, nasisira diba? I think there's the big example of that is yung Bohol, diba? May swimming pool na sa Bohol. Diba? Well, I understand the entrepreneurial, spirit behind it, right? People, like, grind mo yan diba? But then you have to think about, right? Ano yung impact nung ginagawa mo? And we all have responsibility, to our family para kumita. But we have a bigger responsibility na alagaan yung Pilipinas. Kasi Pilipino tayo. Maganda yung sinabi mo na. I wanna add something to that na very valuable, no? Yung pag nag-travel ka,
You don't just educate yung kasabay mong tourist or yung local kasi you also need to educate yung mga nagmamanage doon, yung let's say local officials kasi nangyayari na yan na may promote kami isang spot na medyo hindi na manage ng local officials, so medyo nagkagulo-gulo na. So it's always also nice and a good thing to educate yung kasabay mong tourists, the locals, and the managing people, yung local officials, kasi by that way ma-prepare nila and maiisip nila pagka nag-boom yung area. So, magiging prepared sila. Tama. Kasi, yun yung isang problem eh. So, dapat kasama sila sa ine-educate din. I mean, I'm not saying na hindi sila knowledgeable, pero give them idea if they don't have that mindset. Tama. Kasi minsan na-excite sila doon sa idea eh. Sa pera. Sa kikitain. Tapos naging norm na sa kanila eh. For example, sa Bohol. Norm na sila kanina Bohol eh. Parang maganda nga, pero di naman kami kumita, diba? Correct. So, but they don't realize yung impact doon sa bigger ano. Alright, well guys, cheers for a very wonderful podcast. Ang dami yung shinare Sobrang gusto ko yung Peter Pan. Nabuklat yung baul namin dun Actually, ang sayo ng podcast, brother. Thank you for the experience. Nag-enjoy ako. I think si Kirk na-experience na pero ako first. Second time ko na. Ang bilis no? Parang yung 1 hour, bilis lang eh. Gusto ko mag-extend eh. Kaso ang hirap na ubusin mo daw natin to eh. Ang hirap na. Pero thank you brother. Thank you. Yan yung highlight ngayong gabi, itong podcast mo. Solid. Alright guys. Till the next episode. Cheers. Thank you. Cheers.